Xiaosan, ito ang perpektong pagkakataon para mahasa mo ang kaalaman mo sa tradisyonal na arkitekturang Tsino. Halos perpektong rekonstruksyon ito ng isang tradisyonal na si Heian. Mayroon itong tatlong hanain ng mga pasukan, Dao Zuwu Squared, ang main house, ang ear houses cubed, ang Chaoshu Corridor, Chui Huamen, east at west houses, ang back house, Rui Door, at iba pa. Napakadetalyado ng pagkakagawa, parang bumalik tayo sa nakaraan, sabi ni Gao Ruxui habang naglalakad sa mga set at paminsan-minsang tumitigil upang pag-aralan ang mga detalye. Senior, nasa loob tayo ng haunted house, hindi sa field trip, pwede ba? Ang mga yabag nila ay umuukit ng alingawngaw sa bakanteng bakuran habang lumilipad ang mga papel na pera. Para bang nasa ibang dimensyon si Hisan kumpara kay Gao Ruxui, paulit-ulit siyang lumilingon, takot na baka may biglang lumabas mula sa madilim na sulok. Mas mabuti pang hanapin na natin agad ang labasan, nakakatindig balahibo ang lugar na to, dahil nandito na rin tayo, dapat namnamin natin ang karanasan. Tandaan, mga customer tayo, huwag mong hayaang kontrolin ka ng haunted house. Pero hindi mo ba naaalala na binalaan tayo ng may-ari na kailangan nating makahanap ng labasan sa loob ng 15 minuto? Base sa masamang tingin ng lalaking iyon, sigurado akong may nakakatakot siyang inihanda kung hindi tayo makalabas sa takdang oras. Pilit na inudyukan ni Hisan si Gao Ruxui, ngunit tila walang epekto iyon sa babae. Kaunti lang naman ang mga taktika ng isang haunted house. Sa pinakamalala, magpapasuot lang sila ng costume sa mga tao para magmukhang multo at habulin tayo. Xiaosan, araw-araw kang humaharap sa mga bangkay, huwag mong sabihin bigla ka ngayong natatakot sa mga multo. Habang naglalakad si Gao Ruxui sa hugging corridor, binuksan niya ang pinto ng left ear house. Ang set ng Minghon ay tipikal na disenyo ng lumang si Heian sa Beijing. Ang main house ay tirahan ng mga nakatatanda at pinuno ng pamilya. Ang east at west houses ay para sa mga anak, habang ang ear houses ay tirahan ng mga katulong at alila. Pagkabukas ng pinto, natumba ang mga mesa at upuan. Ang mga unan sa kama ay punit-punit at ang mga hibla ng bulak ay lumulutang sa hangin. May nakasabit na puting tela sa gitna ng silid na marahang kumikilos kahit walang hangin. Senior, ako na ang magbabantay sa pinto, mag-ingat ka sa loob, hindi pa natatapos si Hisan ay bigla na siyang hinila ni Gao Ruxui papasok sa silid. Nanigas ang kanyang katawan at namutla ang mukha habang pinagmamasdan ang puting telang kumikilos sa kawalan ng hangin. Interesante. Ang taas ng tela ay mga 1.5 metro mula sa sahig, hindi sapat para mabulunan kung ito'y sinubukang bigti. Ang mga natumbang kasangkapan at mga bakas ng pakikipagpumiglas sa sahig sinusubukan ng haunted house na magmukhang ito'y isang sapilitang pagpapakamatay. Pero ang ear houses ay tirahan ng mga katulong. Ibig sabihin, ni ang mga walang kinalaman sa kanyang kamatayan ay hindi pinaligtas ng multo. Determinado siyang pahirapan hanggang kamatayan ang mga tao sa bahay na ito. Sa likod ng malinaw na pagsusuri ni Gao Ruxui ay may bahid ng kasabikan. Maganda ang disenyo ng haunted house na ito, maaaring may mga sikreto pa itong hindi pa natin natutuklasan. Naglakad siya sa paligid at hinila ang kupas na takip ng kama. Sa ilalim nito, may nakahigang paper doll. Isang paper doll sa kama ng isang buhay na tao. Inihagis ni Gao Ruxui ang manika sa sahig at ibinaligtad ang kutson. Wala siyang nakita. Mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkadismaya. Mukhang nasobrahan ko ang pagtantya sa haunted house na ito. Tara, wala rito ang labasan. Nagkibit balikat siya at lumabas ng silid. Naiwan si Hisan na nanginginig at nagkakalansing ang ngipin. Sa anggulo ng kanyang paningin, tila nakita niyang kumindat ang paper doll na nasa sahig. Ang mga tansong estatwa ng sisiyo ay nagsimulang dumugo, at ang mga paper doll na sinusunog para sa mga patay ay kumukurap. Senior, hintayin mo ako. Pagkasara ng pinto ng ear house, tumigil sa paggalaw ang puting tela sa loob. Pwede bang hinaan mo ang sigaw mo? Para kang batang babae. Magpakalalaki ka nga, inirapan siya ni Gao Ruxui habang hinihintay siyang makasunod. Hindi ako natatakot, pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko rito. Habang tumatagal tayo, parang lalong lumalakas ang takot. Hindi mo ba nararamdaman na may kung anong nagpapalakas ng takot natin? Tumpak ang sinabi ni Hisan. Napaisip si Gao Ruxui na parang may mali. Bilang isang forensic doctor, dapat kalmado siya sa lahat ng sitwasyon, pero nang pagalitan niya si Hisan kanina, nabasag ang kanyang composure, hindi pa yon nangyari noon. Posible bang natatakot din ako?
Pero bakit ako matatakot, halatang peke lang lahat ng to. Nagsimulang mabasag ang depensa ni Gao Ruxui. Hindi nila matukoy kung saan nagmumula ang takot. Habang lumalakas ang pagdududa at psikolohikal na takot, unti-unting umusbong ang binhi ng pangamba sa kanilang mga puso. Sa tingin mo ba, may totoong nilalang o espiritu rito? Hindi ba sabi ng may-ari, itinayo raw ito sa ibabaw ng isang mass grave at dating abandonadong ospital? Mas nakakatakot pa ang morgue ng universidad natin. Isa kang forensic doctor, paano kang natatakot ng ganito? Kahit pa sinasabi ni Gao Ruxui na hindi siya natatakot, halatang bumibilis ang pagsasalita niya. Nililibot ng mga mata niya ang paligid, ang lumang bahay, ang bulwagan ng lamay, mga tuyong puno, at lumilipad na perang papel, mga props lang naman ang lahat. Kaya bakit nga ba ako natatakot? Sa sobrang pagkaabala nila, hindi nila napansin ang musika sa background, isang ipinagbabawal na awit na tinatawag na Black Friday, na dahan-dahang pumapasok sa kanilang isipan, pinupukaw ang kanilang takot. Xiaosan, gaano na tayo katagal dito sa loob? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko hindi tayo makakalabas sa loob ng 15 minuto. Huwag kang kabahan, bigyan mo lang ako ng oras para mag-isip, sabi ni Gao Ruxui habang naglalakad sa pasilyo. Hindi naman talaga nakakatakot ang haunted house na to, ang may-ari lang ang nagbibigay ng negatibong suggestion. Mula nang pumasok tayo, puro mga salitang gaya ng mass grave, live burial, at ghosts ang binabanggit niya. Iyan ay klasikong taktika para pahinain ang loob natin. Pero ang pinakatuso sa kanya, kahit nagtakda siya ng oras, hindi niya sinabi kung ano ang mangyayari kung mabigo tayo. Kaya kusa tayong nagkakaroon ng pressure at hinahayaan ang isip nating mag-imbento ng pinakakatakot-takot na senaryo. Kung ganoon, ano nang dapat nating gawin? Iba talaga ang haunted house na to, wika ni Hisan na laging sumusunod sa utos ng kanyang senior. Tama ka, kakaiba talaga. Ang karaniwang haunted house, may mga aktor na nakakostume bilang multo o maraming props na duguan. Pero itong isa, nakahanda na ang buong set at hinahayaan lang tayong gumalaw ng malaya. Walang gabay, walang takdang kwento, kung ano ang mangyari, hindi mo alam. Naiintindihan ko ang pinaka-nakakatakot ay ang hindi mo alam. Tumango si Hisan. Tamang paliwanag yan. Bahagyang kumunot ang noo ni Gao Ruxui. Tara, punta tayo sa susunod na silid. Ang ear house ay nakakabit sa main house. Pagkabukas ng lumang pintong kahoy, tumambad sa kanila ang isang silid na puno ng mga damit panglamay at isang pinturadong kabaong sa gitna ng silid. Ang pulang kabaong ay may malaking karakter na kasiyahan na ginupit mula sa puting papel at idinikit sa gitna. Sa magkabilang gilid nito, may mahabang hanay ng mga paper mannequins, bawat isa'y may pangalan sa likod at manipis na kolorete sa mukha. Habang bumubukas ang pinto, tila kumikislap ang mga mata ng mga ito at tahimik na nakatitig sa dalawang nakatayo sa pintuan. Senior, bakit parang nakatingin sa atin ang mga paper mannequins na yan? Mahigpit na hinawakan ni Hisan ang pintong kahoy at tumangging pumasok sa silid. Hindi ako nagbibiro. May kakaiba sa kanila. Pwede bang mga totoong tao lang yan na nakaayos bilang mga manika? Putya, pakiramdam ko gagalaw na silang lahat anumang sandali. Ang mga paper mannequin na inayos ni Chen Jie gamit ang mortician's makeup ay may kakaibang aura. Bagaman malinaw na hindi buhay, parang may halong sigla sa kanilang anyo. Masamang tiningnan ni Gao Ruxui si Hisan. Bakit ko pa ba siya isinama ngayon? Naisip niya. Nakakahawa ang takot, hindi naman ako ganito kanina, pero dahil sa kanya, pati ako nahahawa na. Pwede bang itikom mo na lang yang bibig mo? Isa pa ng walang kwentang komento at iwan talaga kitang mag-isa rito. Siya ang unang pumasok sa silid at mabilis na sinuri ang paligid. Ang mga bintana ng main house ay peke lamang, mga palamuti, walang daan palabas. Senior, alis na tayo. Mabigat ang yin energy dito at mukhang sarado ang buong lugar. Hindi rito ang labasan. Ang may-ari ng haunted house na to ay halatang bihasa sa psikolohiya ng tao. Kaya kailangan nating kumilos ng kabaligtaran sa karaniwang reaksyon. Ang lugar na mukhang walang labasan, iyan mismo ang dapat nating suriin ng mas mabuti. Naglakad si Gao Ruxui sa paligid ng silid, at sa bawat hakbang niya ay may hangin na gumagalaw, dahilan para kumaluskos ng kakaiba ang ilang manikang papel na nakahandusay sa sahig. Halos lumuwa ang puso ni Hisan sa dibdib niya, nananatiling nakatayo sa labas ng pinto. Pero walang pwedeng pagtaguan dito, kita lahat ng sulok. Saan mo itatago ang labasan? Walang taguan?
Sinong nagsabi sa'yo? Tumigil si Gao Ruxui sa gitna ng silid at iniangat ang kanyang puting binti upang tapakan ang pulang kabaong. Halika rito at tulungan mo ako, bubuksan natin ang kabaong na to. Bubuksan natin yan eh. Nanginginig ang labi ni Hisan. Hindi ba masyado namang bastos yan? Plano mo bang dito na tumanda sa haunted house na to? Sa paulit-ulit na pang-udyok ni Gao Ruxui, dahan-dahang pumasok si Hisan, pilit iniiwasan ang mga manikang papel. Yumuko siya para hawakan ang isang gilid ng takip ng kabaong. Sa bilang na 3, hila. CJ. 1, dong. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa loob ng silid bago pa matapos ni Gao Ruxui ang pagbibilang. Ano yon? Halos lumabas ang kaluluwa ni Hisan sa takot. Itinaas ni Gao Ruxui ang daliri sa labi. Tumigil siya at tumingin sa paligid hanggang sa mapako ang tingin niya sa pulang kabaong. Mukhang galing sa loob ng kabaong ang tunog. Pagkarinig noon, tuluyang namutla si Hisan. Nanginginig ang kanyang lalamunan at ang mga kamay na humahawak sa takip ng kabaong ay parang may hawak na mainit na bakal. Senior, pakiusap, wala namang laman yan. Pwede na ba tayong umalis? Kalma ka lang. Ang tunog ay narinig lang nang sinubukan nating buksan ang takip. Hindi mo ba nakikitang kakaiba yon? Senior, ang kabaong tumunog. Hindi lang yan kakaiba, nakakatakot yan. Lalong lumakas ang takot ni Hisan, pinalala ng Black Friday na musika. Gusto na lang niyang tumakbo palayo. Pag-isipan mo. 2 lang ang dahilan kung bakit tutunog ang kabaong. Una, may trabahador na nagtatago sa loob para takutin tayo pag binuksan natin. Pangalawa, may mekanismong itinago sa loob na kapag na-activate, magbabago ang buong minhon na eksena. Kaya, alin man doon, mahalaga ang kabaong na ito. Kung gusto nating makatakas, kailangan natin itong buksan. 2 beses niyang pinalo ang takip. Huwag nang mag-alinlangan, buksan mo na. Wala man akong naintindihan sa sinabi mo, pero parang may punto ka nga, ani Hisan. Sabay nilang ginamit ang lakas, at dahan-dahang dumulas ang mabigat na takip ng kabaong. Ngunit nang mabuksan ito ng isang kapat, bigla itong sumabog ng may malakas na bang. Mula sa loob ng kabaong ay sumirit palabas ang napakaraming manikang papel at perang papel. Isang kakaibang halakhak ng babae ang pumuno sa silid. Sa mismong sandaling iyon, nagsara mag-isa ang pinto ng main house. Tara na bago pa mahuli. Hindi na nagdalawang isip si Hisan. Dahil malapit siya sa pinto, dali-dali siyang tumakbo palabas, nakalimutan ang senior niya. Sa ilang hakbang lang, malapit na siya sa labasan, ngunit biglang lumitaw ang mukha ng isang babae sa harap niya. Isang mukhang bangkay, maputla, napakaganda, pero nakakapanindig balahibo. Putya! Ang una niyang ginawa ay itaas ang kamao para suntukin ito. Ngunit tila inaasahan ng babae ang kilos niya, mabilis itong umiwas. Multo! Tulungan mo ako! Napasubsob si Hisan sa sahig at gumapang habang tumatakbo sa kung saan-saan. Hisan! Huwag kang tatakbo ng basta-basta, sigaw ni Gao Ruxui nang makita niyang sinundan si Hisan ng isang pulang anino papasok sa gusaling pinasukan nito. Ang mga side houses ay para sa mga anak ng pamilya. Naku, masama to. Ang lugar na pinasukan ni Hisan ay dating silid ng multo bago ito namatay. Tumakbo si Gao Ruxui patungo sa pinto, ngunit bigla niya itong natagpuang nakalok. Binugbog niya ito ng suntok at sipa. Divide and conquer. Attraction lang dapat to. Kailangan ba talagang ganitong kabaliw na setup? Wasak na ang kabaong at nagkalat sa sahig ang mga manikang papel. Si Gao Ruxui na nakakulong sa loob ay tuluyang nawalan ng composure. Pinagsisipa at pinagsusuntok niya ang pinto hanggang sa mabuksan iyon makalipas ang 1 minuto. Ngunit sa maikling minutong iyon, tila nagbago ang lahat sa labas ng main house. Xiaosan! Hisan, sigaw niya ng 2 beses, ngunit walang sumagot. Tanging ang nakakaawang tunog ng perang papel na nagkikiskisan sa hangin at ang nakakatakot na tugtog ng background music ang naririnig niya. Anong nangyayari? Maliit lang naman ang haunted house, imposibleng hindi niya ako narinig. O baka may nangyari sa kanya? Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero isang imahe ng crime scene ang sumagi sa isip niya. Sinundan niya ang pasilyo papunta sa West House, sa direksyong tinakbuhan ni Hisan kanina. Pagbukas niya ng lumang pintong kahoy, nalaglag sa sahig ang isang papel na may nakasulat na calligraphy ng pagbati. Pumasok siya.
Ang silid ay ginawang kwarto ng bagong kasal, ngunit imbes na kulay pula, puro puti ang palamuti, kulay ng pagluluksa sa kulturang Tsino. Nakakatindig balahibo. Saan siya nagtago? May kakaibang lamig sa paligid. Ang tanging liwanag ay mula sa puting parol sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumakad habang dumadaloy ang malamig na hangin mula sa kanyang likuran. Parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balat. Kumaluskos ang perang papel sa ilalim ng kanyang mga paa, at paminsan-minsan ay may matitigas siyang natatapakan na hindi niya makita dahil sa dilim. Pinilit niyang huwag tumigil. Hinila ni Gao Ruxti ang kurtina upang pumasok ang kaunting liwanag. Walang laman ang silid maliban sa isang kama na may kulambo at dalawang bronze mirror na magkaharap sa tabi ng pader. Nakita ko mismo si Hisan na pumasok dito. Ilang minuto pa lang ang lumipas, imposibleng mawala siya agad, maliban na lang kung nasa kwartong ito ang labasan at aksidenteng natagpuan niya ito. Huminga ng malalim si Gao Ruxui at nagsimulang mag-imbestiga. Ngunit bago pa siya makalakad ng isang hakbang, may narinig siyang isa pang yabag sa likod niya. Sino yan sa likod ko? Agad siyang lumingon, ngunit ang nakita lamang niya ay isang tansong salamin at ang sariling refleksyon niya sa loob nito. Huminga ng malalim si Gao Ruxui, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hay, napatakot lang ako sa sarili kong imahinasyon, bulong niya habang mabilis ang tibok ng puso. Matagal na mula nang maramdaman niya ang ganoong klaseng kaba. Patuloy na tumutugtog ang nakakakilabot na musika. Sa mahina at kumikislap na liwanag, napansin niyang kumikitid ang mga balintataw ng refleksyon niya sa salamin. Sa salamin, nakita niya na kusang bumubukas ang kulambo sa likuran niya, at sa pagitan ng mga tiklop nito, lumitaw ang mukha ng isang paper mannequin at nakangiti ito sa kanya. Sino yan? Sigaw ni Gao Ruxui. Kapag labis ang takot ng isang tao, madalas itong nauwi sa galit. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala naman siyang nakita. Tumakbo siya papunta sa kama para buksan ang kulambo, pero komplikado ang disenyo nito, may maraming patong, at nakakabit pa sa kama mismo. Sa halip na maalis, lalo siyang naipit sa lambat. Doon niya narinig ang mga yapak na parang nagmumula sa loob ng kwarto. Hindi ako gumagalaw kaya kaninong mga yapak yon. Nawala na ang kanyang kontrol sa emosyon, ang pagkawala ni Hisan at ang matinding takot ng Black Friday experience ay tuluyang gumiba sa kanyang katinuan. Ang misteryosong mga yapak ang naging huling dagok sa kanyang katatagan. Nanlambot ang tuhod ni Gao Ruxui at hindi siya makagalaw. Habang unti-unting lumalapit ang mga yapak, pinilit niyang kumawala sa kulambo, ngunit wala siyang magawa. Impossible. Ang liit lang ng kwarto. Kung may papalapit, dapat nakikita ko. Ngunit dahil sa matinding kaba, bawat detalye sa paligid ay nagmumukhang nakakatakot, ang mga puting dekorasyon, ang malamlam na ilaw ng puting parol sa bintana, at ang malamig na hangin dumadampi sa kanyang balat na parang may mga maliliit na kamay na humahaplos. Sa iglap, napansin niyang naglalaho ang refleksyon niya sa salamin at sa halip, isang babaeng nakasuot ng puting bestidang pangkasal ang naroon. Ang babae sa salamin ay nakamamangha at nakakatakot sa parehong paraan, tila isang bangkay na ginawang obra maestra. Sa sandaling iyon, tuluyang nanigas si Gao Ruxui. Ito ang mukha ng isang patay na tao. Napalunok siya. Mula sa karanasan niya sa mga autopsy, sigurado siya, totoong patay na tao ang babaeng iyon. Ang haunted house na to may tunay na bangkay. Sa sandaling pumasok ang ideyang iyon sa isip niya, nilamon siya ng matinding takot. Tumalikod siya para tumakbo, ngunit may natamaan siyang bagay sa likuran. Tumigil ang mga yapak. Walang laman ang isip niya. Napalingon siya at naroon ang babaeng may make-up ng patay, nakasuot ng wedding dress, nakangiti sa kanya. Ang matinis na sigaw niya ay umalingaw sa buong haunted house hanggang sa labas ng gusali. Habang nakapulupot pa rin sa kulambo, bumigay ang mga tuhod niya at bumagsak siya sa sahig. Nagsimula siyang umiyak ng walang tigil, nanginginig ang katawan at hindi makatingin. Xiao Wan, bilisan mo! Ilabas siya, sigaw ng isang boses. Okay. Ang multo sa harap niya ay tinanggal ang Bluetooth earpiece na nakatago sa buhok at yumuko. Tapos na po ang karanasan. Huminga po muna kayo, ako na ang maghahatid palabas. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang exit ng Minghon senaryo. Mabilis na lumapit si Chen Jie, halatang nag-aalala. Isa lang? Nasaan yung isa pang kasama?
Hindi niya makita si Hisan sa surveillance cameras. Yung duwag na iyon na himatay nung nakita yung dalawang salamin, paliwanag ni Xuan. Baka makaistorbo sa susunod na bisita, kaya tinago ko muna siya sa ilalim ng kama na himatay, napakamot si Chenje. Ay naku, safety first ha. Kapag ganito ulit, agad mo akong sabihan. Pagkatapos iwan si Xuan kay Gao Ruxui, pumasok si Chenje at binuhat palabas si Hisan. Wala itong malay, parang labis na natakot. Buisit, kailangan kong dalhin siya sa labas para makahinga. Binuksan ni Chenje ang makapal na kortina at sinipa ang gate. Padaan po. Tabihan niyo muna. Inilapag niya si Hisan sa may pinto at nilagyan ng yelo at masahe para magising. Nagulat ang mga bisitang hindi pa umaalis. Grabe! Ano bang nangyari sa loob? Natakot hanggang himatayin? Ngayon ko lang nakita yan. Akala ko hindi nakakatakot yung lugar na yan. Istya, kinikilabutan ako bigla, ilang sandali pa, lumabas si Xuan, bitbit si Gao Ruxui. Halos ibang tao na siya, magulong buhok, maputlang mukha, nanginginig pa rin. Para siyang ibang tao na ngayon. Anong naranasan niya sa loob? Hindi ba't mga forensic students lang sila? Dapat sanay sa ganun. Inilapag ni Xuan si Gao Ruxui sa hagdan at binigyan ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ng babae. Huwag muna kayong lumapit, kailangan nila ng hangin, sabi ni Chenje, napapailing. Si Gao Ruxui naintindihan kong matakot pero si Hisan. Nahimatay? Ayaw lang siguro umamin na duwag. Dumami pa ang mga nanonood hanggang sa dumating ang park manager, si Uncle Xu, sakay ng kanyang electric bike. Xiao Chen, anong nangyayari dito? Bakit may himatay na bisita? Baka inatake ng init, sagot ni Chenje, bagamat halatang hindi rin siya kumbinsido. Inatake ng init sa ganitong panahon? Agad na pinasa ni Uncle Xu si Hisan at isinakay sa bike. Dalhin muna natin siya sa medical room. Pagkaraan ng ilang minuto, nagmulat si Hisan dahil sa masahe at ingay. Namumula ang mata at nauutal. Salamin-salamin anak, kalma ka lang, sabi ni Uncle Xu. Tingnan mo, parang sinasaniban, bulong ng isa sa mga nakapaligid. Pagkatapos ng ilang minuto sa ilalim ng araw, medyo bumalik ang ulirat ni Hisan. Nahihiya niyang hinimas ang batok nang mapansing tinititigan siya ng lahat. Okay ka na? Bakit ka nahimatay sa loob ng haunted house? Tanong ni Uncle Xu, sabay abot ng tubig. Hindi ko na maalala ng malinaw. Sobrang takot ko, tumakbo ako sa unang pinto na nakita ko. May bronzeng salamin sa loob at parang may tumatawag sa pangalan ko pagkatapos nun, hindi ko na alam, sagot ni Hisan, litong-lito. Siguro bahagi iyon ng setup ng haunted house. May senaryo pala na may salamin sa loob, tanong ni Uncle Xu, napatingin kay Chenje, na halatang hindi rin maganda ang pakiramdam. Nang banggitin ni Hisan na may kinalaman sa salamin ang pagkahimatay niya, napatigil si Chenje. Mabilis niyang naalala ang larong nilaro niya kagabi, at kung paanong ang nilalang sa loob ng salamin ay naipit lamang ng manikang nagbantay rito. Ibig sabihin naroon pa rin ito. Nagtatago sa mga salamin ng haunted house. Boss, bago ba tong attraction na to? Parang ngayon ko lang narinig, tanong ni Xuan, na lumapit rin, kasabay ng tingin ng buong crowd. Nang makita ni Chenje ang mga mata ng mga tao, napakamot siya sa batok. Hindi naman pwedeng aminin niyang may totoong multo sa loob ng haunted house, di ba? Kapag ginawa niya yon, ipasasara ang lugar at baka siya pa ang ipadala sa mental hospital. Bago nga, palusot niya. Kaugnay ito sa short video na in-upload ko kagabi, pero hindi ko inirekomenda na laruin niyong mag-isa. Kung walang professional guidance, baka matulad kayo sa batang to, tinapik niya si Hisan sa balikat. Ngayon, sino pa ang gustong subukan? Huwag mag-alala, normal lang na may mga aksidente sa haunted house, yan ang dahilan kung bakit nakakatuwa, hindi ba? Nakakatuwa. May hinimatay na tao, sigaw ng isa. Haunted house lang yan, hindi dapat nilalagay sa panganib ang buhay namin. Tama. At please lang, huwag ka nang mag-post ng kung anong creepy video sa kalagitnaan ng gabi, dagdag ng isa pa. Salamat, pero hindi na kami sasali. Sabay-sabay silang umatras palayo kay Chenje, na napilitang tumawa ng alanganin. Bakit naman ganyan kayo? Hindi naman talaga ganon nakakatakot yung haunted house ko. Kuya, 2 forensic students nga yung pumasok, mga taong sanay sa bangkay, pero yung isa umiyak at yung isa nahimatay. Tapos sasabihin mong hindi nakakatakot. Sinong niloloko mo?
Tama. Magkamoral ka naman. Natahimik si Chenje. Noon, ayaw ng mga tao dahil daw hindi nakakatakot. Ngayon, ayaw naman dahil masyadong nakakatakot. Kayo rin naman, pumunta pa rito tapos ayaw niyong pumasok. Alam niyo, kayang sanayin ang tapang. Ang takot ay nakakatulong sa blood circulation niyo, nakakabuti sa kalusugan. Blood circulation daw. Haha. Kung totoo yan, baka sabihin mo na rin na nakakagamot ng cancer, yang haunted house mo, tugon ng isang lalaki na may basag na cellphone. Ngunit bago pa siya makaalis, isang lalaking nasa 40 na ang biglang sumigaw, "Boss, bigyan mo ako ng tiket." Tahimik ang lahat. Putya, may ganitong taong naghahanap ng kilig kahit ganito, bulong ng isa. Uncle, wag kang padalos-dalos. Iba tong haunted house na to, ibang klaseng takot yan. Uncle, saludo ako sa tapang mo. Sige, iwan mo muna sa akin si Mrs. at anak mo, sabay tawa ng isa pa. Lumabas ang kalbong lalaking uncle mula sa crowd at iniabot ang $10 kay Chenje. Isang tiket, pakiusap. Mag-isa ka lang, tanong ni Chenje na mangha. Matindi ka rin tinanggap niya ang pera at iniabot ang tiket, ngunit sa halip na pumasok sa pinto, lumakad ang uncle papunta sa kabila. Uncle, dito po ang pasukan, tawag ni Chenje. Alam ko, sagot ng lalaki nang hindi lumilingon. Kinuha niya ang cellphone niya, tinutok sa magandang anggulo, at kinuhanan ng litrato ang haunted house. Pagkatapos, ipinost niya sa Facebook, ang ganda ng panahon. Highly recommended itong House of Horrors sa Western Jiujiang City. Grabe, muntik na akong himatayin sa takot. Napataas ang kilay ng mga tao. Hindi ka naman pumasok. Bumili ka lang ng tiket. Pero bago pa sila makapag-react, nag-like na agad ang mga kakilala ng uncle. Xiao Li, Boss Zhang. Takot ka nga sa daga, pero nag-haunted house ka. Galing Wang Dayu, ibig sabihin, hindi naman pala nakakatakot yan kung pati si Ol Zhang pumunta. Asawa niya, uwi ka na. Nakahain na ang hapunan. Anak niya, Wang Jing, Nete Dad, alam namin kung gaano kakatakutin, wag mo na kaming lokohin. Ngumiti lang si Uncle Zhang at nag-comment, kung matapang kayo, pumunta kayo rito. Sabi niyo kayo ang mas matapang, di ba? Tignan natin. Nagulat ang lahat. Ang talino mo, Uncle. Ginamit mo yung post para hilahin mismo pamilya mo, sigaw ng lalaking may basag na phone. Tapos sabay lapit kay Chenje, "Boss, akin na rin ang isang tiket." Nagkibit balikat si Chenje. Negosyo pa rin to, kaya ibinigay niya ang tiket. Kinuha ng lalaki ang phone niyang may basag na screen, nagpicture sa entrance, at in-upload. Diyos ko, bakit ko to ginagawa? Takot ako, pero sino gustong samahan ako dito? Ilang saglit lang, dumagsa ang mga komento at likes. Umisi siya, parang demonyo. Isa rin sa akin. Page rin. 50% off daw. Dalawa na agad. Walang pumapasok sa loob, pero naubos agad ang mga tiket. Sa loob ng ilang minuto, kalahati ng stock ni Chenje ay nabenta. Habang unti-unting humupa ang crowd, masayang binilang ni Chenje ang kita. Boss, sabi ni Xuan na nakaluhod sa tabi, ang dami nating nabenta ngayong umaga. Mas marami pa kaysa sa buong buwan. Ngumiti si Chenje. Swerte lang tayo ngayon. Pero para tuloy-tuloy to, kailangan nating pagandahin palalo ang mga eksena. Ibinulsa niya ang pera at bumalik sa loob, pero napansin niyang nandoon pa rin sina Gao Ruxui at Hisan, nakaupo sa mga hagdan. Kamusta na kayo? Medyo maayos na ba pakiramdam? Inalok niya ng tubig. Salamat sa inyo, kayo ang dahilan kung bakit ang ganda ng benta natin ngayon. Medyo okay na, salamat at sorry sa abala, sagot ni Hisan, nahihiya. Tahimik lang si Gao Ruxui, maputla pa rin ang mukha. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita siya, "Boss, may 2 tanong ako. Pwede ba?" Naman, sagot ni Chenje. Una, sa West House, sigurado akong nakita ko yung mukha ng babaeng to sa salamin. Tinutukoy niya si Xuan. Pero paano siya biglang napunta sa likuran ko? Ngumiti si Chenje, handang magpaliwanag. Akala mo salamin lang yon, pero hindi. Isa yung triangular pilyar na may 3 salamin sa bawat gilid. 2 doon nakatago sa pader at pwedeng igalaw ng bahagya. Doon sa likod mismo ng salamin ang exit ng Minghon senaryo. Yung babaeng nakita mo sa refleksyon, hindi totoong tao yon. Isa lang yung larawan na nakaposisyon sa tamang anggulo,
tapos gamit ang ilaw, sound effects, at optical illusion, nagmumukhang buhay. Siksuwan, nagtatago lang sa likod ng salamin. Tumango si Gauruksui, medyo kalmado na. Sige, malinaw na. Pero ito ang pangalawa kong tanong. Tumingin siya ng diretsyo kay Iksuwan. Alam kong buhay ang babaeng to pero bakit, kapag tinitignan ko siya, parang bangkay ang nakikita ko. Dahil sa kanyang larangan ng pag-aaral, mas marami ang oras na ginugol ni Gauruksui sa piling ng mga bangkay kaysa sa mga buhay na tao. Hindi siya mahusay sa mga sosyal na okasyon, ngunit hindi naman iyon alintana sa kanya dahil mas komportable siya sa presensya ng mga patay kaysa sa mga buhay. Ang haunted house namin ay gumagamit ng espesyal na teknik sa makeup at kapag pinagsama iyon sa kakaibang kapaligiran ng bahay, nagdudulot lang ito ng ilusyon sa iyong isipan, paliwanag ni Chenje. Ang mortician's makeup at Black Friday ay mga bagay na kahit anong paliwanag niya ay hindi rin maintindihan ng iba. Kaya't pinaikli niya na lang ang sagot at agad inilipat ang usapan. Kung wala na kayong tanong, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Maraming salamat sa pagbisita. Matapos magpaalam sa dalawang estudyante, inutusan ni Chenje Siksuwan na ayusin ang mga gamit sa Minghon senaryo, habang siya naman ay bumalik mag-isa sa main control room. Alam lamang ni Chenje kung ano talaga ang nangyari kay Hisan, hindi pa umaalis ang nilalang sa salamin at nagtatago pa rin ito sa loob ng haunted house. Kung hahayaan kong manatili ito, baka mas lumala pa ang problema sa hinaharap. Iyon ang unang beses niyang humarap sa isang nightmare mission, kaya't hindi niya inasahan na magkakaroon ito ng ganitong komplikadong epekto. Pagkapatay ng background music, kinuha niya ang mga footage mula sa surveillance camera, at sinuri ang mga sandali bago himatayin si Hisan sa West House. Pagkatapos suriin ang mga video mula sa iba't ibang anggulo, may napansin siyang kakaiba. Sa 7:24:11, pumasok si Hisan sa West House, nagpapanik at tila walang direksyon. Pagdating ng 7:24:14, nang mapatingin siya sa bronze mirror, biglang nag-iba ang kilos niya. Mula sa takot, naging kalmado siya. Tumigil siya sa tapat ng salamin na parang estatwa. Akala ni Chenje huminto ang video kung hindi lang dahil gumagalaw ang oras sa screen. Sa 7:24:17, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kaliwang kamay at nagsimulang lumapit sa salamin, parang may humihila sa kanya. Pagdating ng 7:24:20, dumating si Siksuwan na nakasuot ng wedding dress. Sa mga sandaling iyon, halos dumikit na ang katawan ni Hisan sa salamin at may sandaling liwanag na kumislap mula rito. Pagkatapos noon, bigla siyang nawalan ng malay. Siksiyawan kaya ang nakahadlang sa plano ng nilalang sa salamin? Paulit-ulit na pinanood ni Chenje ang video, ngunit wala pa rin siyang maisip na solusyon. Hanggat wala akong paraan para tuluyang maalis ito, ang magagawa ko lang ay takpan lahat ng salamin sa haunted house. Pumunta siya sa props room at kumuha ng ilang pirasong itim na tela, saka bumalik sa Minghon set. Boss, bakit po kayo nandito? Ako na po ang bahala magligpit, sabi ni Iksuwan habang pinupulot ang mga paper mannequins at paper money para ilagay sa kabaong. May sasabihin lang ako. Sa ngayon, itigil muna natin ang paggamit ng mga props na may kinalaman sa salamin. At kapag nagtatrabaho ka, iwasan mong lumapit sa mga salamin. Tinulungan pa ni Chenje Siksuwan isara ang pekeng kabaong. Bagaman nalito Siksuwan sa mga utos niya, hindi na ito nagtanong. Pagkatapos ayusin ang lahat, pumasok si Chenje mag-isa sa West House. Ang mahinang ilaw mula sa white lantern ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa silid. Tumayo siya sa lugar kung saan nawalan ng malay si Hisan at matamang tinitigan ang bronze mirror. May nilalang ba talagang nakatira sa loob ng salamin? Posible bang may ibang mundo sa kabila nito? Hinawakan niya ang malamig na salamin at pinagmasdan ang sariling refleksyon. Noong inabot ko kay Hisan ang bote ng tubig, ginamit niya ang kanang kamay, ibig sabihin, hindi siya kaliwete. Pero sa video, kaliwa ang itinataas niya. Bakit kabaligtaran ng normal niyang kilos? Kontrolado kaya siya ng nilalang sa salamin? Inilapat ni Chenje ang sariling kaliwang kamay sa ibabaw ng salamin, eksaktong tumapat sa refleksyon ng kanyang kanang kamay. Lahat na ay kabaligtaran sa loob ng salamin. Pagkatapos takpan ng salamin ng itim na tela, kinuha niya ang itim na cellphone. Dito nagsimula ang lahat. Lumitaw ang nilalang dahil sa cellphone na ito. Kaya kung gusto kong alisin ito, kailangan ko ring gamitin ito.
Binuksan niya ang API na may icon ng haunted house at napansin niyang may nagbago sa interface. Tumaas ng 2 ang bilang ng daily visitors at monthly visitors. Sa ilalim ng seksyong Unlockable Scenarios, may bagong trial mission na maaaring buksan. Nang i-click niya ito, lumabas ang mensaheng nagsasabing kapag natapos ang misyon, ma-unlock ang kaukulang eksena. Maganda rin ang disenyo ng larong ito. Bawat misyon ay may gantimpala at depende ang halaga ng premyo sa hirap ng misyon. Kung gusto kong palawakin pa ang haunted house at harapin ang nilalang sa salamin, kailangan kong ipagpatuloy ang mga misyon. Dahil isang daily mission lang ang maaari sa bawat araw, napunta ang atensyon niya sa trial mission, Murder Early Midnight, isang mapanganib na pasyenteng may diferensya sa pag-isip ang gumagala sa isang lumang apartment. Gunting at maso ang kanyang mga kamay, ngayon, nasa labas lamang siya ng iyong silid. Lugar ng misyon, Ping An Apartments, Western Countryside. Kondisyon, dumating sa lugar bago mag-negatibo 11:00 ng gabi, hanapin ang may kagagawa ng pagpatay, at mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Pahiwatig, nagkukubli siya sa karamihan tulad ng lobo sa gitna ng mga tupa. Ang kanyang mabait na anyo ay nagtatago ng may sakit na puso. Babala, ang trial missions ay tatagal lamang ng 24 oras. Kapag hindi tinanggap sa loob ng panahong ito, hindi na kailanman ma-unlock ang eksenang ito. May alinlangan man si Chen-je, tinanggap pa rin niya ang misyon matapos basahin ang huling linya. Bahala na. Mukhang gumaganda na ang takbo ng haunted house, hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Pagkatapos tanggapin ang misyon, napansin niyang otomatikong na-activate ang Haunted Wheel of Misfortune. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ito at lumabas ang mensaheng, ang kapalaran at kamatayan ay hindi desisyon ng tao, ang swerte at malas ay magkalapit lamang. Mayroon kaming mga spirit fruits para sa mahabang buhay at baleful specters na puspos ng puot. Ang unang ikot ay libre matapos mong makolekta ang unang sigaw ng bisita, isang sigaw na higit sa 70 decibels. Kapag nakaipon ng 100 sigaw, maaari mo itong ipalit sa isang pag-ikot ng Wheel of Misfortune. 100 sigaw para sa isang ikot, napakunot noo si Chen-je. Napakasama ng sistemang ito. Ang hirap na ngang i-activate, tapos random pa ang resulta. Paano kung malas at baleful specter ang makuha? Tinitigan niya ang kahong nagsasabing may isang libreng ikot siya. Hindi niya mapigilan ang pagnanasang pindutin ito. Ano bang masama ang pwedeng mangyari? Kaya't bahagyan niyang tinapik ang screen. Dahan-dahan, umiikot ang gulong. Basta't hindi baleful specter ang lumabas, ayos na ako. Nakatuon ang buong atensyon ni Chen-ji sa screen. Unti-unting bumagal ang pag-ikot ng roleta hanggang sa tuluyang huminto ang karayom sa isang resulta. Lucky spin completed. Congratulations for having one rare special item, Cursed Love Letter, chance of winning, 3 paghahati 1,000. Nang tumilapon siya mula sa gusali, lantad ang kanyang mga mata at maputlang-maputla ang mga pisngi, siya ang naging bawal na pangalan sa paaralan. Suot ang pulang sapatos na pansayaw at dugong pulang uniforme, maging ang kanyang pangalan ay binabanggit na lamang sa mga pabulong na usapan. Pinilit ng mga tao na limutin ang kanyang pag-iral hanggang sa isang araw, may taong muling nakatanggap ng kanyang mga liham ng pag-ibig. Nakakuha ng isang baleful spirit sa unang lucky spin. Naka-unlock ng rare title, The Spectre's Favored. The Spectre's Favored, kapag suot mo ang titulong ito, may tsansang makatanggap ka ng tulong mula sa mga multo. Habang binabasa ni Chen-je ang impormasyon sa screen, parang umiikot ang kanyang ulo. Cursed Love Letter. Tsansa na 3 sa 1,000. The Spectre's Favored. Bago pa niya maresolba ang nilalang sa salamin, isa na namang sumpa ang lumitaw. Hindi niya alam kung maswerte o malas ba siya. Nang hinayang siya na sinumpa pa niya ang sarili bago i-activate ang lucky spin. Chen-je, kumalma ka. Hindi pa ito ang pinakamasama, hindi naman ibig sabihin na lalabas agad ang baleful specter. Baka may oras pa para ayusin ito. Siguro dapat magsindi ako ng insenso sa templo. Habang inilalagay niya sa bulsa ang telepono, may naramdaman siyang papel. Nang ibaba niya ang tingin, tumambad sa kanya ang isang lumang dilaw na sobre. Mabigat ang pakiramdam niya habang marahang binubuksan ito. Sa loob ay may isang pangungusap na nakasulat gamit ang buhok, I like you. Ano to? Sabihin mo lang kung anong gusto mo sakin, babaguhin ko agad sarili ko. Maganda sana ang kurba ng sulat kamay kung hindi lang ito tinirintas mula sa buhok.
Nakatayo si Chenji sa West House, hawak ang liham. Sino nang mag-akalang ang una kong love letter sa buong buhay ko ay ganito pa, bulong niya. Boss, ano nang sinasabi-sabi mo diyan? Tanong ni Xiaowan, nakararating lang matapos ayusin ang mga gamit sa main house, wala, iniisip ko lang. Kung alam ng isang tao na malapit na siyang mamatay, tama bang isuko na lang niya ang material na bagay at ituon ang buhay sa paggawa ng kabutihan? Tulad ng pagtulong para sa susunod na henerasyon ng sangkatauhan, sabi ni Chen Jie habang nakatingin kay Xiaowan na may make-up ng bangkay. Pabiro lang sana yon, pero naging seryoso ang mukha ni Xuan, parang malalim ang iniisip. Xiaowan, huwag mong sabihing iniisip mong pumayag. Salamat, pero hindi pa ako handa. Pero kung ipipilit mo, siguro hindi rin ako tatanggi, kinakabahan na sabi ni Chen Jie. Hindi yon, boss, sagot ni Xuan. Nagtataka lang ako kung paano ka nagkaroon ng dalawang anino. Itinuro niya ang likod ni Chen Jie. Bagong imbento mo ba yan? Dalawang anino. Lumingon siya at nakita ang dalawang anino, isa malaki, isa maliit na dahan-dahang nagsanib. Ano to? Sigaw niya at agad hinila si Xuan palabas ng haunted house. Nang maramdaman niya ang sikat ng araw, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Umupo siya sa mga baitang, walang paliwanag na ibinigay kay Xuan. Boss, parang ang lungkot mo nitong mga araw. Dahil ba to sa pera? Tanong ni Xuan. Huwag kang mag-alala, maaayos din yan. Ano gusto mong kainin? Ako na bibili. Ngumiti si Chen Jie ng pilit. Kahit ano, pareho na lang sayo. Pero bago ka lumabas, alisin mo muna yung make-up mo, baka matakot yung mga tindero sa kantina. Sige po. Pagkaalis ni Xuan, muling kinuha ni Chen Jie ang love letter. Dalawang anino na nagsanib, ibig bang sabihin ito na may multo na sa anino ko? Tinitigan niya ang sarili niyang anino. Kung may tsansa akong makatanggap ng tulong mula sa mga multo dahil sa title na ito, siguro hindi rin ganon kasama. Pero sa loob-loob niya, alam niyang mapanganib yon. Ang Baleful Spectre ay nilalang na namatay sa matinding paghati at galit. Kung magkamali siya ng kilos, baka siya pa ang sunod na mamamatay. Pagkatapos ng tanghalian, tumayo si Chen Jie sa harap ng haunted house at namigay ng mga flyer. Maraming dumadaan pero walang gustong pumasok. Sa sobrang inip, binuksan niya ang epi at nakita ang ilang bagong mensahe. Matapos burahin ang mga spam, napansin niya ang isang mensahe mula kay Hisan. Ikinwento ni Hisan na pinag-uusapan ngayon ng mga estudyante sa forum ng kanilang universidad ang haunted house ni Chen Jie. Dahil sa ginawang kalokohan sa beauty ng kanilang kurso, maraming gustong gumanti at buwagin ang bahay. May thread pa na nag-aanyaya ng mga voluntaryong makikisali. Kabataan talaga, sabi ni Chen Jie habang nakangisi. Ngunit sa isip niya, iniisip na niya ang mga kabataang iyon na nanginginig sa takot sa loob ng kanyang haunted house. Pag natapos ko ang trial mission, sila agad ang unang tatangkain ko. Malalaman nila kung gaano katindi ang isa-star senaryo. Napabuntong hininga siya. Isang beses lang siya pwedeng mabigo sa mission na iyon, kapag pumalpak, hindi na niya kailanman ma-unlock ang senaryo. Kaya binuksan niya muli ang telepono para alamin ang lahat ng detalye, Jujiang City Western Countryside Sping and Apartments. Nang isearch niya, halos walang lumabas na impormasyon. Sa mga huling pahina lang niya nakita ang isang post sa site ng bentahan ng mga second-hand na bahay, isang reklamo, sinasabing niloloko ng nagbebenta ang mga mamimili. Sa katotohanan, haunted daw ang apartment. Sa likod ng bagong pintura, may bakas ng tuyong dugo, at tuwing gabi ay umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman. Walang sumagot sa reklamo, at nalubog ito sa iba pang mas kawili-wiling mga post na pansin ni Chen Jie na 9 na buwan na ang nakalipas mula nang i-post iyon. Matulog sa haunted house at hanapin pa ang mamamatay tao. Hay, mahirap to, si Chen Jie ay nagtapos sa toy design, walang alam sa investigasyon o self-defense. Hindi matakot sa multo ang problema, pero paano kung yung mamamatay tao mismo ang kapitbahay ko?